Let's pray. Our, our Father in heaven, we thank you, Lord, for tonight. Binigyan muli kami ng oras para kami ay magbulay-bulay na iyong salita at sa gabing ito kami magsisimula sa panibagong libro na amin pong aaralin. Ito po ang 1 John. So Lord, gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na spirito at Lord, tanggapin mo ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So 1 John po tayo. 1 John 1-4. So that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it, and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ, or with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Yan. So, si Apostle John ang sumulat nito, at alam naman natin na siya rin ang sumulat ng Gospel of John. Kaya't makikita natin yung semblance o yung pagkaparehas ng estilo ng panunulat. Okay? At nung time ni Apostle John ay napakarami ng mga sumasalungat or nakikipagtunggali sa mga katuruan na patungkol kay Kristo, sa Ebanghelyo, lalo na sa pagiging Diyos ni Kristo, sa kanyang pagkakatawang tao. So dumami ang mga yan ng mga masasabi nating mga heretical teachers. Okay, yung mga nagtuturo ng salungat sa sinasaad ng Biblia o ng salita ng Diyos. Yan. Kaya't ito ang purpose ni Apostle John para mapagtibay yung ating pananampalataya. At dito sa unang bahagi ng kanya pong sulat ay kanya nang binibigyan na ng diin. Okay? At pinapakita niya na totoo ang kanyang mga sinasabi o kanyang mga sinulat dito. Okay? So makikita natin yung sabi diyan, that which was from the beginning. So ang tinutukoy nito is nung hindi pa nailalalang ang mundo at ang mga bagay-bagay sa mundo ay naroroon na itong tinutukoy niya. Okay? At itong tinutukoy niyang ito ay kanilang narinig, okay, which we have heard. So nagsalita, which we have seen with our eyes. So meaning to say, sila ay witnesses. Nakita nila mismo ang nagsasalitang ito na galing sa pauna pa lang, in the beginning. Which we have looked at and our hands have touched. So, kanilang nakahalubilo, nakita nila at kanila pang nahawakan. And then sinabi niya, this we proclaim. So, sinabi niya, we proclaim, sila na mga naging saksi. Okay? Sa taong ito na nanggaling pa sa kauna-unahang panahon pa nung wala pa ang lahat. Meaning to say, siya ay Diyos. So makita natin yung apat na relative clauses. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, okay,
and is followed nitong sinasabing dyan sa verse 2, this we proclaim concerning the word of life. Okay? The life appeared, we have seen it and testify to it. And we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. So tinatawag niya ito na word of life, salita ng buhay. Okay? Na ito ay nagpakita. Paano magpapakita ang isang salita kung hindi siya magkakatawang tao or magkakahugis, pero ito ay nangyari. Okay? At ito ang kanilang tinetestify nga. So dito makikita natin na yung mismong feeling ni Apostle John na pinapakita niya itong kanyang nire-relate or isinasalarawan o pinapaliwanag ang tungkol dito sa salita ng buhay. At dito natin makikita rin na kaya ganon dahil ito ang pinakamensahe natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Ayan. So, pag ating pong babalikan ang Gospel of John, makikita natin yung sinasabi ko nga magkaparehas. So, gusto kong tayo ibabalik lang sa John at babasa lang tayo ng mga ilang talata patungkol sa sinasabi ni Apostol Juan. So, ang sabi dyan, sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, ang salita o ang verbo ay nandun na sa pauna pa lang. At kasama ang Diyos. At siya ay Diyos. Okay? At babalikan din natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ano ang sinasaad dyan? Sinabi rin dun sa una, in the beginning, God. Okay? So may pagkaparehas po ang mga introduction o paunang salita ng Genesis 1, John chapter 1 at 1 John 1:1. Dahil andun yung mga salitang beginning. Okay? So dito pa lang pinapamalas na hindi lang ito isang propeta, hindi lang siya isang mabuting mangangaral, hindi rin siya isang anghel, kundi siya ay masigit pa doon. Dahil nga sabi sa verse 3 ng John chapter 1, all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. So, walang nalikha, walang nalalang kung wala siya. Okay? Sapagkat sa Kanya ang buhay. So makikita natin na ang ating ebanghelyo na pinapahayag ay walang iba kundi ang salitang ito na nagkatawang tao. This word that became flesh, sabi nga sa John 1:14. And the word became flesh, nagkaroon ng katawan. And dwelt among us. Okay, nakahalubilo sa mga tao. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So dito natin makikita na talagang nasaksihan nila Apostol Juan itong salitang ito
na nagkatawang tao at na kanila nakahalubilo, nakasama, nakausap, nahawakan. Ito'y hindi isang guni-guni lamang or yung mga katuruan ng mga bulaang mga ngaral nung panahon din ni Apostol Juan, yung mga kanyang katunggali na puro mga sabi-sabi, mga myth o fairy tale, walang katotohanan. Pero dito makikita natin binibigyan din ni Apostol Juan na kami mismo, personal, na nakasaksi dito. So dito makikita natin na itong salitang ito becomes incarnated. Sabi nga, incarnate, meaning to say, ang pagiging tao niya. Okay? Nagmanifesto siya dito sa lupa, sa maraming tao, at doon sa bayan ng Israel. And alam naman natin na siya na nga ay galing sa eternidad at biglang dumating siya sa takdang panahon, sa takdang oras na tinakda ng Diyos na siya ay pumasok dito sa loob ng creation ng Diyos, sa napaloob sa panahon, sa oras at sa history. Pumasok siya. Okay? Siya na Diyos ay nagkatawang tao. Kaya't makikita natin ang mensahe talaga ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang pagbibigay ng kaisa-isa niyang anak o kanyang bugtong na anak na magkatawang tao. At ito makikita natin sa persona ng ating Panginoong Hesus. Kaya't ang mga kulto, ang mga kagaya ng mga bulaang mga ngaral ng panahon ni Juan ay naglipa na at marami na rin yan sa panahon natin ngayon. At sila'y nagtatag ng kanilang mga relihiyon sapagkat hindi nila maunawaan at hindi nila maintindihan na ang salita ay magiging tao o ang Diyos ay kayang maging tao. Hindi magagap ng kanilang pangunawa. Kaya't ganun na lang, hindi nila matanggap. Ayan. So, yung ini-stress dito ng author na si Apostle John ay dalawang bagay lang. Una, kanyang sinasabi ang mga bagay-bagay na totoo patungkol sa Ebanghelyo. At ang pangalawa ay ang kanya mismong pagiging saksi. Okay? Nakita niya. Yun ang ebidensya sa pamamagitan ng 5 senses. Sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of touch. Okay? Mga yan. So, hindi ito isang kwentong kutsero o kwentong barbero. Pagkas ito ay totoo. Nangyari ito sa history ng mundo na ang berbo, ang salita, ay nagkatawang tao. At yung sinasabi niyang we proclaim, ibig sabihin, hindi lang siya, kundi lahat ng mga apostoles at lahat ng mga disipulo na nakahalubilo ng ating Panginoon at kumbaga inatasan ng ating Panginoon na humayo at ipamalita itong magandang balita ng kaligtasan. Lahat sila ay nagpapatunay na totoo nga na si Jesus ay Diyos. Ayan.
So, sabi dyan, the life appeared, we have seen it and testify of it, and we proclaim to you the eternal life. So, nandun yung eternal life. Tinawag ni Apostle John si Jesus o ang salita na eternal life. Okay? Yung kanilang nasaksihan na salita na nagkatawang tao ay siya rin ang buhay na walang hanggan. So hindi natin pwedeng maialis sa ating Panginoong Hesus ang buhay na walang hanggan, sapagkat kung wala ang Panginoong Hesus, walang buhay na walang hanggan sa kahit sino mang tao. Kaya nga kahit siya maniwala sa Ama o maniwala siya sa Diyos pero hindi niya kikilalanin si Jesus na Diyos, ay sinasabi diyan ay hindi ka mapapabilang sa Kanya o sa Kanyang mga hinirang. Bakit? Kasi nga, hindi mo siya tinanggap na siya yung buhay na walang hanggan. Sabi nga niya, we proclaim to you the eternal life which was with the Father. Kasama ng Ama ang buhay na walang hanggan, at ito ay nagpakita sa atin. See, nagiging makulit dito si Apostle John kasi gusto niyang bigyan talaga ng diin. Sa dami po ng mga tao ngayon, lalo na sa panahon natin, pati ang mga Israelita, sabi ko nga sa mga ibang katuruan, sa ibang turo ko sa inyo, na kahit sa panahon natin ngayon, ay hindi kinikilala si Jesus sa bayan ng Israel ng mga Hudyo na siya ay ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi talaga nila matanggap-tanggap ito. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng kanilang Mesaya. Hindi nila alam, dumating na 2,000 taon ang nakakaraan. Okay. So here makikita natin na the life to which He bears witness, sabi, the life that was with the Father is precisely the life manifested in the historical person of Jesus. Nasa katauhan ni Jesus ang, sabi nga, ang kabuuan ng Diyos, okay, ay na kay Jesus. Siya ang nagpakilala sa Ama. Okay? At ang Ama rin, sabi ko nga rin dun sa time ng transfiguration ni Jesus, ang Ama ang nagpakilala naman kay Jesus kung sino siya. Kaya't sila ay iisa. So nakita po natin na sa pamamagitan ng personal experience ni Apostle John, yung kanyang responsableng affirmation, okay, ibig sabihin pagsasabi ng katotohanan, at yung kanyang authoritative announcement, yung kanyang pamamahagi na may otoridad, ay masasabi natin na talagang itong mensaheng ito ay isang apostolic message, meaning to say isang mensahe na galing sa isang kinikilalang apostol. At yan ay walang iba kundi si Apostle John. At alam naman natin si Apostle John ang siyang malapit kay Jesus. Isa siya sa pinakamalapit. Sabi nga niya, he tries to put his head on the side of the Lord Jesus Christ, dun sa kanyang puso. Ganun po ka dikit ang Apostle John na ito. Kaya't makikita nga natin sa bandang huli dun sa crucifixion, inihabilin ni Jesus ang kanyang ina na si Maria kay Juan. Okay? Sinabi niya, Mother, your son, son, your mother. Ini-entrust na ni Jesus Christ kasi siya ibabalik na sa Ama. So, kumbaga kinupkup na ni Apostle John ang ina ni Jesus na si Maria. Ayan. So, yung eternal life dito ay hindi lang ito yung ibig sabihin na yung haba ng buhay, kundi ito ay isang karakter
na kung saan ang pwede lang masabi natin na merong eternal life ay ang Diyos. Okay? Dahil siya ay, sabi nga, walang beginning at walang end. So, sa Kanya ang lahat. At yung eternal life na yan ay Kanya ring ibibigay sa mga taong Kanyang hihirangin. Kaya dito sa verse 3, sabi, we proclaim to you what we have seen and heard. Ang kulit-kulit talaga ni Apostle John. So that you also may have fellowship with us. Yung pala ang pinakalayunin niya. Yun ang purpose niya. Kung bakit niya pinoproklama ito. Okay? So ganun din ako kakulit ngayon sa inyo. So sinasabi ko sa inyo, na sabi nga, ang pinakalayunin ng pagsulat ni Apostol Juan patungkol dito sa pagpapakilala sa berbo o yung salita, okay, na nagkatawan tao, at ito nga ang tinatawag na word of life or eternal life, ay para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng fellowship. Okay? Yung fellowship na yan ay masasabi natin isang communion, isang partisipasyon. Yung tayo ay nakikishare sa isang common life, or it is a partnership. Okay? Ibig sabihin, meron tayong sineshare dito. We have a common interest. Okay? As opposed to yung makasarili or one's own interest. Kaya dito makikita natin ang mga Kristiyano sa New Testament, they share a common faith. In Philemon chapter 6, we share a common possession in Acts 2:44 and in Acts 4:32. Alam naman natin yan na they sold all their belongings. Yung early church itong tinutukoy ko dahil ganun ang kanilang pananaw patungkol sa mga kapatiran. At ganun din naman tayo ngayon. Kung sino nangangailangan ay ating tinutulungan. Isang karakterya ng iglesia na ating ginagawa. Little acts of kindness, acts of love, para makita na talagang totoo nga na tayo ay mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. At meron din naman na we share or we partner in the proclamation of the gospel. Sa Philippians 1:5, na tayo ay kabahagi sa pagpapalaganap ng magandang balita ng kaligtasan. Kaya tayo nangangaral, kaya tayo nag-iebanghelyo. Nang sa ganon, marami ang makasumpong sa salita ng Diyos at sa ating Panginoon at sa kanyang ebanghelyo para sila ay maligtas rin. Ang salitang fellowship, yung salitang koinonia sa Greek, ay makikita po natin 60 times sa New Testament. At ito ay patungkol nga sa supernatural life that Christians share. Ano yung supernatural life? Hindi ibig sabihin na meron tayong kapangyarihan na manggamot, meron tayong kapangyarihan na malaman ang iniisip ng ibang tao. Hindi po yung ganun, sapagkat ang meron lang yan ay ang Diyos. Okay? So this supernatural life is disclosed, sabi nga ay na ating matutunghayan dito sa ating Panginoong Hesus nung siya ay bumaba dito sa lupa. Kapag ating siyang binabasa sa Biblia, nakita natin ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga milagro, ang kanyang pangangaral. Makikita natin yung kanyang mga interaction sa mga Pariseo, sa mga kay Poncio Pilato, sa mga ibang tao, sa kanyang mga disipulo, ay makikita natin yung kapangyarihan talaga ng taong ito na masasabi natin hindi siya pangkaraniwang tao. Kasi nababasa niya ang mga kaisipan
ng mga tao. Alam niya kung anong araw o panahon siya mamamatay. Kaya nga sabi niya, it is not yet my hour, it is not yet my time. Kaya hindi siya mapatay-patay kahit anong gawin sa kanya ng mga mga Hudyo na gustong siyang patayin, ay hindi nila magawa sapagkat sabi nga niya, hindi ko pa oras. So here makikita natin na itong eternal life na aking binabanggit ay nakadikit nga kay Jesus at ito ay nanggaling mismo sa Ama. At ito ang sinasabi ko na ating pagsasaluhan. Sa ngayon, meron na tayong eternal life kapag ikaw ay isang nanampalataya kay Jesus. Nasa iyo na yan. Pero sabi ko nga, hindi pa ganap. Pero nasa iyo na. Bakit ko masasabing nasa iyo na? Kasi kung mamatay ka, yun, diretso ka na. May buhay na walang hanggang ka na. Pero dito sa buhay na ito, atin na yan, pero sabi nga ang kulminasyon yan ay doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hindi pa tapos. Okay? Ang kwento. Although tinapos niya na ang lahat sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon na ng katuparan ang lahat doon. Kapag ikay nanampalataya sa ating Panginoon, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at ikaw ay tumalikod sa iyong mga kasalanan, sabi nga ikaw ay binibigyan na ng buhay na walang hanggan. Ikaw na ay kinikilalang anak na ng Diyos. Ayan. Kaya't yung ating pakikitungo sa Diyos, mauuwi yan sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Yung vertical relationship natin, God to man and man to God, magta-translate naman yan in our relationship with our fellow men. Magkakaroon ka ngayon ng pasanin. You will now have a burden for fellow brethren. Magkakaroon ka ngayon ng burden para sa mga hindi pa mananampalataya na sila ay maligtas, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga acquaintances natin. Gusto natin na malaman nila ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya ganun na lang, nababansagan tayong mga panatiko or sometimes mga siraulo, okay? Pero hindi nila alam na kaya natin ginagawa yun para sila rin ay makasama natin. Para sila ay hindi humantong sa walang hanggang kaparusahan. Yung aking turo nung linggo, kung inyo pong narinig, ay patungkol po yun sa judgment. May parating na judgment at yung judgment na yan ay marirelate natin dun sa mga judgment na ginawa ni Yahweh noong Old Testament at yung mga binanggit ni Jesus doon sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, na sabi niya, kung alam nyo lang kung ano yung kapayapaan na dumating sa inyo pero ayaw nyo naman tanggapin. Kaya't sabi nga, hindi nyo alam na meron palang parating na paghuhusga. Tunay nga nangyari. Nagkaroon nga ng paglusob ang Emperor ng Roma noong AD 70 at halos maubos ang lahi ng mga Israelita o ng mga Hudyo. At yun yung tinatawag na the Day of Visitation. Nung binisita ng Diyos ang kanyang bayang Israel, ang Jerusalem mismo, at ang templo na naroroon, at ang mga tao, at lahat yan, sabi ko nga, nasira. Nasira ang mga walls ng Jerusalem, nasira din, nasunog ang buong templo, at maraming Hudyo ang namatay. Namatay sa pag-aaway-away nila, namatay sa paglusob ng mga Romano, namatay sa pagkagutom, nagkaroon ng famine. At nasabi ko pa nga doon na isa yan sa mga judgment ng Diyos na kung saan ay nawala na yung kanilang mga tamang pag-iisip na kung saan dahil sa kanilang pagkagutom ay naghahanap na lang sila ng kung ano nang makakain, to the point na nagkaroon pa ng tinatawag na cannibalism, na kinain ng isang ina ang kanyang anak. Ayan.
Yan ay judgment. Nawala na sa tamang paningin. At yan ay isang pangitain para tayo ay mabigyan ng babala na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, gaya ng kanyang unang pagpasok dito sa mundong ito, His first coming. Sa second coming will be the same. He is coming with a vengeance. He is coming to judge the world. Pero sabi nga tayo ng mga mananampalataya ay kanyang proproteksyonan at hindi niya na tayo hahayaan masama pa sa kanyang huhusgahan. Kaya't mapapalad ang mga taong tumatawag sa ating Panginoon. At yun ang gusto natin mangyari. Kaya tayo umaabot sa maraming tao para sila ay makasumpong din sa ating Diyos. Okay? At sabi nga, yung fellowship na yan ay hindi lang fellowship with one another as fellow believers, but our fellowship is with the Father and with the Son. Sabi nga, ang sabi niya, no, we proclaim to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. See? Ang Ama at ang Anak ay ating makakasama. Kaya nga kapag ang isang tao ay wala siyang pag-ibig sa Diyos, sa Ama at sa Anak, at wala siyang pag-iisip na siya ay mabago, bagkus siya nagpapatuloy sa kanyang kasalanan, sa kanyang kamunduhan, sa kanyang sariling pag-iisip, sariling kanyang pananaw, at hindi ang pananaw ng salita ng Diyos, ay hindi pa siya masasabing mananampalataya. Kahit pa siya nag-a-attend ng Bible study na ganito, or siya ay kabilang sa isang iglesia na sumasama tuwing linggo. Kasi nga, wala sa kanya yung karakter ng mga hinirang ng Diyos. Kasi nga, ang fellowship natin is with the Father and with the Son. Yun ang ating minimithi na makapiling siya, makasama siya. Sabi nga, there can be no fellowship with the Father or with the Son that is not based on apostolic witness. Meaning to say, kapag sinasabi ng iba, ako'y kabilang sa Ama, sa Anak, pero hindi naman niya pinaniniwalaan ng Biblia, hindi niya pinaniniwalaan ng mga sinasabi ng mga apostol na sumulat ng mga libro o mga sulat dito sa Biblia, ay masasabi natin hindi siya tunay na mananampalataya. Kaya sabi nga, ini-stress dito ni Apostle John, yung fellowship with us as having priority in time. Okay? So, ibig sabihin, ang isang, sabi nga, ang isang mananampalataya, hindi siya nagkakaroon ng pagpapaniwala muna and then tsaka siya mag-join sa fellowship. Hindi. Kapag ikaw ay naniwala sa Diyos na buhay, naniwala ka kay Jesus bilang Diyos na siya nagkatawang tao, dun pa lang ay kasama ka na sa fellowship. Okay? Mali po yung understanding na sinasabi. Hindi, maniwala ka muna, tapos sama ka na sa fellowship namin sa church. Ang ibig sabihin po dito is that kapag ika'y naniwala sa Diyos na buhay, kay Kristo Jesus, ikaw nga ay nakikipag-fellowship na sa Ama at sa Anak. Okay? So, ang pagiging believer natin ay dahil sa pagkilos ng banal na spirito sa buhay natin. Kaya tayo nakapaniwala sa Ama at sa Anak ay dahil sa galaw ng banal na spirito. Kaya't ang ating paniniwala sa Diyos ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Dahil yung tatlong persona ng iisang Diyos ang siyang kumilos para tayo ay maligtas.
Kaya't sabi nga dyan, we write this to make our joy complete. So yung author, which is the Apostle John, ang gusto niyang makita is that kapag ka nagkaroon ng tunay na pakikibahagi o fellowship ang mga tao na kanyang hinirang, ay sa kanila yun ang kanilang kasiyahan na. Okay? Yun ang sabi nga niya sa John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sabi yan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Dito naman, sabi niya sa John 16:22-24, ask and you will receive and your joy will be complete. Okay? And sa John 17:13, I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. See, ang Panginoon mismo ay nasisiyahan kapag ka may isang kaluluwa na naisama o napabilang sa kanyang mga hinirang. Sabi nga, ang mga anghel sa langit ay nagbubunyi sa isang kaluluwa lang na ibabalik sa poder ng ating Diyos. Kaya't yung joy na ito is a gift of the Father. Even as the Son is a gift of the Father. Kaya't dito makita natin yung regalo ng Diyos ay joy. Ang regalo niyang anak, sabi nga, si Jesus is also a gift na nanggaling sa Ama. At dahil dito, sabi nga, ang sinumang kagaya ng ni Apostle John at kagaya ng sinumang mananampalataya, kapag ang isang tao, halimbawa isang mahal natin sa buhay, ay bigla na lang nagsaad ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay nagbubunyi, tayo ay nagre-rejoice. Bakit? Dahil alam natin na nakakilala siya sa Panginoon. Pinili siya ng Diyos, kinasihan siya ng banal na spiritu, at ngayon yung fellowship niya with the Father, with the Son ay buo na. Okay? Pero sabi nga, yung joy na ito hindi po mape-perfect pa dito sa lupang ito. It will be completed, sabi nga, pagbalik na ng ating Panginoon. Although nasa atin na yan, nasa atin ang buhay na walang hanggan, nasa atin ang kapayapaan, nasa atin ang kasiyahan, ang joy. Pero sabi nga, ang kulminasyon niyan ay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung saan Kanya nang babaguhin ng lahat, aayusin niya na ang langit at lupa. At doon wala nang iyakan, wala nang hinagpis, wala nang sakit, wala nang kahirapan, wala nang paghihirap, wala na ring kamatayan. At yun, makikita natin ang full expression ng joy na sinasabi dito ni Apostle John. Na one day when all the people of God will come together in worship of the Lord, and sabi nga, wala na rin ang mga dyablo, wala na rin ang mga antikristo, wala na ang mga nagsasabi ng kasinungalingan, ay doon makikita natin yung final na joy na ating matatamo. At the revelation of the Son in the future. In His second coming, the Son is going to be revealed to all people, whether believers or non-believers. They will see Him. At yung mga hindi mananampalataya, kailangan idadagok ang kanilang mga kamao sa kanilang mga puso, pero huli na ang lahat para sila ay makapagsisi. Kaya't habang may panahon pa, habang may buhay, ay pwede pa tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya't kung ikay nakikinig at hindi mo pa nasumpungan ng Ebanghelyo ng Panginoon, I hope and pray this will be the time of your salvation. Okay, so in the gospel, this final revelation required Jesus going away so that He may come again. Kaya nga sa John 16:16, sabi nga niya, ako'y aalis muna, pero ako ay babalik. Sa aking pagbabalik ay akin na kayong kukunin at dadaling ko na kayo sa aking kaharian. Doon sa panibagong paraiso ng Hardin ng Eden, being restored back into its
former glory. Okay? So magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po tayo magtatapos.